Yo mga idol, kumusta? Balik na naman tayo sa isa pang mabilisang kwentuhan dito sa channel natin. Alam nyo ba, bago mag All-Star break, hindi talaga nagpahinga si King James. Akala mo hindi tumatanda, solid na triple-double na naman ang inirehistro ng lolo nyo. Grabe mga pre, LeBron James, 28 points, 10 rebounds at 12 assists. Para sa mga Lakers fans dyan, alam nyo nang hindi biro to. Isang min triple-double para sa huling game nila bago ang break. At di lang yan, pati si Austin Reeves, buhay na buhay off the bench. May 18 points at 6 assists pa. At sinong nakakalimot sa lab ni LeBron kay Hayes? Dunk agad sa transition, ready na yata sa Hayes para sa dunk contest. Di rin nagpahuli si LeBron sa tres, 2 beses niyang pinatikim ang Dallas. Pero teka, wag muna tayong lumayo, may balita rin tayo sa ibang parte ng liga. Alam nyo ba si Jaren Jackson Jr.? Ayun, out na for the season mga idol. May issue daw sa tuhod niya, pero kailangan mag-ingat para sa susunod na season. Sana mabilis ang recovery ni Triple J. Eto na ang mainit-init na chismis mga pre. Alam nyo ba yung tanking conversation? Yung mga team na parang sinasadya ng matalo para makakuha ng mataas na draft pick? Aba, ang Utah Jazz nasampulan. Pinatawan sila ng $500,000 na multa ng NBA. Bakit? Kasi raw yung mga lineup na inilalabas nila sa dulo ng laro parang medyo fishy na. Yung mga star players biglang binabangko o hindi pinaglalaro. Sabi ng mga liga, hoy di pwede yan. Kaya yun, bawas ang bulsa ng management. Kayo mga idol, ano tingin nyo? Dapat ba talaga multahan mga team na magtatanking? O part lang talaga yan ang strategy para sa future ng team? I-comment nyo naman sa baba ang opinion nyo. Pag-usapan natin yan. At syempre, congrats sa Lakers sa solid ng panalo laban sa Dallas bago ang All-Star break. 124-104 ang final score. Tambak kung tambak. O paano? Hanggang dito na lang muna ang kwentuhan natin. Huwag kalimutan mag-like, share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa NBA. Kita-kits tayo sa susunod na video. Peace out!